24. Patay ang dalawang inihinalang hold-upper matapos silang makipagbarilan sa mga pulis sa Tondo, Maynila. Si Dante Perello, naka-alerto 24. Sa kanto ng Juan Luna at Morga Street sa Moriones, Tondo, Maynila, nasukol at napatay ang dalawang hinihinalang kilabot na hold-upper na ito. Pasado alas 11 kagabi, nang makipagpalitan umano ng putok sa mga rumispondeng tauhan ng Manila Police District Station 2 ang mga tumakas na sospek. Sumakay raw ang mga sospek sa mismong pilahan ng jeep at ilang minuto pa lang ang biyahe. Before nitong kantong ito, nagdeklara sila ng hold up. At nilimas nga yung mga ilang bags na makikita natin at bumaba sila dyan sa Juan Luna. Kwento ng driver at pasahero ng jeep, may dalawa pa raw kasabot ang mga napatay pero nakatakas. Nagpanggap pa raw na pasaherong na-hold up ang isa. Yung isa, nagsalita na, na dahan-dahan lang ang takbo ng sasakyan. Kaya yun, dinadaan-daan ko. Hindi ko naman pwedeng bilisan o whatever na Iniisip ko rin yung pasahero na mamaya bigla na lang mamarelo pag binilisan ko. Kung isa, palagay namin kasabwat po kasi sabi niya nawalan siya ng 46,000. So syempre kung 46,000 nawala sa'yo, magpapanik ka. Kaya lang parang wala lang sa kanya. Tapos nung nalaman niya may mga pulis, bigla siyang umalis. Pero bigla raw tumalo nang magkasintahang nakaupo sa harap ng jeep at nagtatakbo para humingi ng tulong. Nagkataong may mga pulis sa paligid kaya agad binuntutan ng kanilang patrol car ang nasabing jeepney. Nasa kote ang dalawang sospek pero sa halip na sumuko, nakipagbarilan umano ng mga ito kaya napatay. Na-recover mula sa mga sospek ang dalawang kalibre 38 baril, gayon din ang mga gamit ng pasahero na kanilang tinangay. Dante Perello, naka-alerto, 24. Kahit pa po maulan ang panahon, dinagsapa rin ng mga mamimili ang mga tindahan ng mga bulaklak sa Dangwa, sa Maynila, ngayong bispiras ng Araw ng Mga Puso. Silipin natin ang bentahan doon, nakatutok live si Victoria Tulad. Victoria? Mel, dagsana nga ang mga tao dito sa Dangwa sa Maynila kahit pa maulan ang panahon para bumili ng bulaklak para sa Araw ng Mga Puso bukas. Karamihan sa mga mamimili, mga estudyanteng tulad ni Neil. Naghahanap daw siya ng bulaklak para sa kanyang nililigawan. Paasa ka ba na sasagutin ka niya sa pagbibigay ng bulaklak? Oo naman, tiwala lang. Bakit bulaklak? Kasi special yun, tsaka syempre Valentine's. Araw ng Mga Puso, kailangan sweet. Ang iba, regaluhan daw ang kanilang ina, biyanan, at maging ang anak na babae. Loves flowers, ganon. Kaya bumibili ako, I want yung may stuffed toy sana. Pero at least for kids talaga yung itsura. Siyempre tuwing Valentine's Day, hindi mawawala ang mga rosas. Bukod kasi sa magaganda, meron din daw sinisimbolo ang mga ito. Ang red rose halimbawa, nangangahulugan ng pagmamahal. Ang orange rose naman, ibig sabihin daw ay sincerity. At ang white rose naman, nangangahulugan daw ng purity. Ang isang dosenang rosas nakakahalaga ngayon ng 200 to 250 pesos mula sa dating 150 to 180 pesos. Ang malalaking rose tulad ng Ecuadorian rose mabibili ng 150 to 200 pesos per stem. Pero kung medyo kapos sa budget, mayroong single rose na 30 pesos lang kada tangkay. Mabenta rin ang carnation, sunflower at tulips. Para naman sa naghahanap ng mas bonggang pangregalo, maraming mapagpipili ang assorted bouquet na pwede rin bilhin na may kasamang stuffed toy o lobo. Bukod sa bulaklak, may iba pang mga produkto na pwedeng pagpilian tulad ng cactus at scented wax rose. May pastillas rin na hugis rosas. Ayon sa mga tindera, nagtaas ng 20 to 80 pesos ang presyo ng kanilang paninda at bukas, maaaring magmahal pa raw ang mga ito. Hindi naman importante kung anong klaseng bulaklak yung ibinigay mo Ang mahalaga dito yung pag-alaala natin bilang pagmamahal. Samantala, namigay naman ang isang grupo ng libreng kondom sa mga 18-year-old pataas para raw maiwasan ang unwanted pregnancy. Mel, sa mga oras na ito ay dagsa pa rin ang mga namimili dito sa Dangwa. Kaya naman 24 oras daw nakabantay ang mga barangay tanod. Paalala nila magdobling ingat dahil nagkalat na rin ang masasamang loob. Samantala, Mel, masikip na rin ang daloy ng trapiko rito sa may Laon-Laan Street dahil sa dami nga ng mga namimili at buhos ng ulan na nagsimula pa kaninang hapon. At yan muna ang latest mula rito sa Dangwa sa Maynila. Balik sa'yo, Mel. Happy Valentine, Victoria, at maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad. Chika Minute! Nailang daw si Dingdong Dantes nang muli niyang maka-eksena ang real-life sweetheart na si Marian Rivera sa inaabangang Kapuso program na My Beloved. At dahil bukas na Araw ng Mga Puso, ano naman kaya ang Valentine surprise ni Dong para kay Marian? Alamin sa chika ni Kata Tibayan.
Excited na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes para sa kanilang primetime Valentine's offering na My Beloved. Dito, ipapakilala raw nila ang mundo ng mga sundo o mga anghel ng kamatayan. Iba-iba talagang acting niya dito na kahit ako din nagulat din ako sa kanya na hindi ko inaakala na, wow, pwede naman pala. Medyo nagko-comedy siya dito. Ako, inaabang ako tuwing magte-taping kami kasi ang laki ng pinagbago ni Marian magmula nung after Amaya. Oo. Hindi, pinagbago in a very nice way. Kumbaga, ang laki ng miniature niya pagdating sa attitude towards work. Kabilang din sa cast ng My Beloved si Katrina Halili, ang love team nila Jenica Garcia at Carl Guevara, ang bagong comic duo nina Alden Richards at Luisa Los Reyes, at ang mga sundo na sina John Hall, Fabio Ide at Jay Gonzaga. Aminado si Dong na sa mga unang araw ng taping ay nailang siyang muling maka-eksena ang girlfriend. Pero di naman daw ito nagtagal at mas nakatulong pa nga sa kanilang relasyon ang madalas nilang pagsasama. Grabe rin ang paghanda ng aktor sa kanyang dual role na Benji at Arlan. Kapansin-pansin na talagang mas naging maganda ang pangangatawan ni Dong dahil daw ito sa pag-workout at si Maria naman na nagbabantay sa kanyang diet. Minsan may chicken naman. Di naman puro isda, may chicken naman. Amoy pala, kasi alam yung the fact na alam mo siya yung nagluto, doon pala nakakabusog na, lalo na pag matikman mo pa. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Mamaya sa Chika Minute, dabarkads kong si Pauline Luna. Bakit nga ba hinimatay habang nagko-co-host sa Itbulaga? Tutukan niya. Susunod, pagnanakaw sa bag na may lamang laptop, nakuna ng CCTV sa Iloilo. Sabong naman ng mga kabayo sa Kidapawan, patuloy kahit ipinagbabawal. At mga kaso ng ketong sa bansa, dumarami. World Health Organization na babahala. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras.